Ibabahagi ko po ang isang karanasang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maisip kung paano nangyari. Dahil totoo ito. At ako mismo ang nakaranas. Ako ang panganay sa 4 na magkakapatid. May kambal ako, si Soreen. Lumaki kami sa probinsya. Mga magsasaka ang mga magulang namin. Hindi man kami mayaman, pero hindi rin kami naghihirap. May sarili kaming lupang sinasaka. Pero ang lupang iyon, may iba ring nakatira. Simula bata pa lang kami, kinukwento na ng mga lolo't lola ko ang tungkol sa mga lamang lupa. Mga duwende, kapre, tikbalang, mga engkanto. Noon hindi ako naniniwala kasi hindi ko pa naman nararanasan. Pero sabi ng mga kapitbahay, ang bahay raw namin ay napapalibutan ng matataas na puno kung saan may kapre at tikbalang. Sa loob naman daw ng bahay, may mga pulang duwende. At sa bukid namin, may nakikitang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok, palaging nakamasid. Tsismis lang, sabi ko noon. Hanggang sa tumuntong ako ng 15 anyos. Isang araw, namimitas ako ng bunga malapit sa puno ng bignay at niyog. Bigla kong naramdaman na parang may nakatayo sa likod ko. Hindi ko inaasahang matatakot ako. Pero may malamig na hanging bumulong sa tainga ko. Paglingon ko, wala namang tao. Pero alam kong may nandoon. Dahil sa sobrang takot, tumakbo ako pa uwi. Nang makita ako ng kapitbahay namin, tinanong niya ako kung bakit ako nanginginig. Tsismis lang, sabi ko noon. Hanggang sa tumuntong ako ng 15 anyos. Isang araw, namimitas ako ng bunga malapit sa puno ng bignay at niyog. Bigla kong naramdaman na parang may nakatayo sa likod ko. Hindi ko inaasahang matatakot ako. Pero may malamig na hanging bumulong sa tainga ko. Paglingon ko, wala namang tao. Pero alam kong may nandoon. Dahil sa sobrang takot, tumakbo ako pa uwi. Nang makita ako ng kapitbahay namin, tinanong niya ako kung bakit ako nanginginig. May multo sa labas, sabi ko. Hindi raw. Baka hangin lang. Pero simula noon, nagsimula na ang lahat. Bigla akong inatake ng matinding pagbahing. Nangati ang buong katawan ko. Namula ang balat ko. Hindi iyon ordinaryong allergy. Kahit anong gawin ko, hindi nawawala. Sinabi ng lolo ko, baka raw binati ako ng mga hindi nakikita. Hindi ako naniwala. Hanggang sa dinala nila ako sa isang albularyo. Nagritual siya gamit ang itlog at halamang gamot. At ang sinabi niya, nagpatindig ng balahibo ko. May bumati raw sa akin. Isang babaeng maitim. Nakaupo sa puno. May 4 na malalaking mata. Mula noon, nagsimula ako na siyang makita. Tuwing hating gabi, may nakatayo sa likod ng bahay. Isang maitim na babae. Nakatingin lang. Isang gabi, paggising ko, may nakatayo sa paanan ng kama ko. At sa gilid ng higaan, may mga butiking hindi ko maipaliwanag ang itsura. Yumakap ako sa kambal ko sa takot, pero hindi pa doon natapos. Tuwing umaga, may parang pako sa harap ng pintuan namin. Pero kapag pinulot mo at inilabas sa bakuran, bato lang pala. Ginagago kami. Pinaglalaruan. Minsan, ginagaya nila ang boses namin. Tatawagin ang pangalan mo. Pero wala namang tumatawag. Taong 2015, may kaibigan si mama na si Ate Dindi na nakitira sa amin kasama ang anak niyang 2 taong gulang. Isang gabi habang kumakain kami, bigla siyang nagsalita, "Pakainin niyo rin sila." Tinanong ko kung sino.
May lalaking nakaitim daw na nakaupo sa hagdan. Nakatingin lang sa amin. At may babaeng dumaan sa likod ko habang kumakain kami. Hindi ko alam kung paano ako nanatiling kalmado. Mas lalong naging malinaw ang lahat ng aminin ng tatay ko na nakikita rin niya sila. Pinili lang nilang huwag sabihin sa amin para hindi kami matakot. Pero ang pinaka nakakatakot, nangyari isang maulang gabi. Mag-isa akong nagsasara ng tindahan. Nawalan ng kuryente. Kandila lang ang ilaw ko. Ramdam na ramdam ko ang titig sa likod ko. Pagkatapos kong maligo at humiga, may kandila pa ring nakasindi sa kwarto. Hanggang sa maramdaman ko, may yumakap sa akin. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. Mahahabang tuwid na kamay. Maitim. Mahahabang kuko. Mapupulang mata. Isang nilalang na hindi ko maipaliwanag ang mukha. Nagyelo ang buong katawan ko. Sumigaw ako. Pagmulat ko ulit, may kuryente na. Wala na siya. Pero hindi doon natapos. Paulit-ulit nangyari ang pagyakap. Parang inaangkin ako ng kung anong maligno sa loob ng bahay. Nagpa-bless kami ng bahay. Walang epekto. Bumalik ako sa albularyo. At ang sinabi niya, wala na raw ang ibang nilalang sa paligid. Pero may natira. At ako ang target. Dahil minsan daw, naloko ako ng isa sa kanila. Ang payo niya, umalis kami, ibenta ang lupa, lumayo hanggat maaari.